Hi! Welcome to my vlog! So, share ko dito yung naging journey namin sa aming preparation for our wedding this 2024. So, syempre nag-propose si boyfriend last December 2022. First, gusto namin sana QC yung location ng wedding namin. So, ito sa Antipolo naman namin nag-ocular. Maluwag yung space, good for 200 packs yata yan kung di nagkakamali. Sa totoo lang, ito sana yung target naming kunin na para sa aming venue or reception. Meron din silang hall pero mas mahal to kasi syempre, una naka-air condition siya. Ito naman yung part na naghanap kami ng catering namin. Yan, free taste nila. Pero sa dami ng tiningnan namin, dito kami nag-end up kasi kanila na yung catering, kanila na rin yung venue hall. So, ito ay makikita sa Marikina. Pwede nyo din i-check yan kung may mga upcoming events kayo. So, sakto naman, may event that time. Birthday ata yun, 50th birthday, kung di nakakamali. So, nakita namin kung paano yung setup nila. Yan. Ganda naman. Ayun na nga, may napili na kami para sa aming venue. Ngayon, prep area naman or kung saan kami magagaling before ceremony. So, ito nakita namin, malapit lang din siya sa venue. So, condotel siya, hindi talaga siya hotel. Condominium style siya na ginawang hotel. Ito yung una naming chinek kasi katabi lang talaga halos siya nung venue, pati yung target naming church para sa ceremony. So, mababait yung mga staff nila, mukha lang walang tao. Tsaka tahimik dyan kasi nga limited or konti lang yung mga guest nila. So, sabi ko nga sa inyo, mababait sila. Kaya, pinayagan nila kaming mag-ocular nung mga in-offer nilang rooms for wedding package. Tas ang downside lang nito kasi may additional fees sila for wedding prep. Pero, hindi ka na mahihirapan para sa mga suppliers mo na maglabas-pasok dun sa condotel na yan. At saka pala, yung naging nakita kong problem dito is limited yung space nila for photoshoot. Like yung sa garden, mamaya makikita nyo. At saka mapapansin nyo, no, parang may kalumaan na. Pero other than that, okay naman sana yung rooms. Parang ang pinakamura nilang room is nasa 2,800. Tapos maximum of 4 packs lang ata ang pwedeng mag-occupy sa room. May additional fees lang pagka may other additional packs syempre. So, andito na nga tayo sa pinaka-garden nila. Ayan. Para sa akin kasi pag garden yung may mga grass, ganun, may halaman. Ito kasi more on amenities like pool, ganyan. Kaso syempre, yun kasi preferred namin. Nasa inyo naman kung okay na mag-work sa inyo yung ganyan. So, next namin pinuntahan, itong sa may halos tabi lang ng Santa Lucia Mall. Actually, meron siyang parang passage diretso sa mall. Yan. Parang sister company din ito ni Stradelia Hotel. Condotel din to. Same halos lang ng price. May parang iba lang sila ng offer pagdating sa wedding package. Hindi na kami nakapag-ocular ng rooms kasi wala yung mag-a-assist sa amin sa pag-room tour. So, since puro condo style naman yung nakikita namin, sabi namin, try na namin yung sa may Airbnb kasi mas mura siya compared sa mga condotel. Ito naman, iba-ibang unit owners yung kakausapin mo. Pero good thing, magkakakilala sila. So, kino-contact nila yung ibang unit owners na makipag-usap sa akin. So, refer lang sila ng refer sa akin. So, ako, nagbubook na lang ako nung dates na kailangan namin. Tsaka kita nyo naman, tahimik yung lugar. Marami ding place for photoshoot. Tsaka ideal siya sa amin dahil yung side ni boyfriend is 1 week ang binook nila. Since corporation ang may-ari nito at hindi naman kami sa kanila nakikipag negotiate,
Siyempre, kailangan ng working permit, guest pass, lahat ng papasok, lalabas sa unit nila. Ang kabutihan lang is may initiative yung mga unit owners na tulungan kami mag-comply dun sa policy ni SMDC. So, shoutout nga pala dyan kay Sir. Galing pa siya ng Pasay. Nag-meet lang kami dyan para ipa-ocular sa amin yung unit niya. And then, siya rin yung nag-refer sa akin ng ibang mga unit owners. Ayun, naging madali yung pag-uusap. Mas mabilis yung paghahanap ng units. Kaya, thank you talaga sa kanya. Next naman, yung syempre susuotin namin ni groom sa wedding day namin kasi baka mamaya maraming tanggap yung mga mananahe kaya as early as February nagpasukat na kami. Malaking bagay din yung may nagre-refer sa amin na sa mga mananahe, sa mga suppliers, ganyan. So ito, talagang nagtatahi siya ng mga suit. So pinapili pa lang ni groom yung kanyang color. Binibigyan siya ng options sa mga kulay ng gray tone. Dito, tinutulungan kong pumili ng color si groom para sa kanyang suit. So, doon ko din nalaman na iba pala yung tela, no? May cashmere, may Armani. Pero yan, nagkasundo kami sa shade ng gray na yan. Cashmere yung napili niya. Pero syempre, dun kami nakinig sa gagawa talaga ng damit. So, mas pinakitaan niya kami ng tingin niyang mas bagay sa boyfriend ko. Yun din naman yung nagustuhan niya kasi parang masyado nga daw light yung pagka-gray. Unlike dito, parang mas safe yung color kasi may iba pang paggagamitan siya dyan sa suit niya. So, yan, pinag-side by side pa namin yung dalawang napili namin na color gray. Pero, yun nga, ang mas pinili namin is yung dark. Yung pangalawa, or yung nirecommend sa amin ni tatay. Dito naaaliw ako panoorin si tatay na mag-drawing kasi sa ibang mananahe, initials yung nilalagay. Siya, drawing niya pa, tas todo effort pa na may shading, ganyan. So, wala lang. Sa kanya ko lang nakita yon. Mabilis lang naman yung pagsusukat ni tatay kay boyfriend. During pagsusukat niya, tinatanong niya kung ano yung preferred niya, lalo na sa pants, kung pa-baston style or semi lang, ganon. So, sinisigurado niya yung kung saan komportable yung magsusuot. Kung kanina nasa Antipolo kami, ngayon naman nasa Taytay. So, tingnan nyo kung gaano karaming mga choices sa damit ng abay or kahit sa anong event. So, pili muna tayo ng shade. Ang motif namin is dusty blue tsaka light peach. So, hindi available yung dusty blue na gusto ko. Kaya medyo nagkaroon ng different shade yung blue. Pero okay naman. So, ito yung mga prospect ko sana na damit ng abay. Iba-iba sila ng style. So, mag-share lang ako ng iba't ibang yari ng damit nila na tingin ko bagay sa wedding event. Kung medyo conservative yung wedding nyo, yan yung mga pwedeng piliin para sa mga abay. May mga ready-made sila, available na sizes. Mas mura yon kung yung mga ready-made. Pero kung pipili ka ng design tsaka ng size, may slight difference lang sa price. Nasa 200 lang naman yung difference nila. Yung dress na nakuha ko, naglalaro sa price ng 600 to 650. Kaya diba, pasok na pasok sa budget natin. Ito nga pala yung napili kong shade para sa aking maid of honor. So, fill up na ako ng aking order form. Diyan, nilista ko pa lang yung mga pangalan ng abay ko. So, yung sizes nila, tsaka yung design ng damit is wala pa talaga. Madali silang kausap.
message lang ako sa Facebook kung ano yung napili kong design, tsaka kung ano yung size ng abay. So, eto na yung pipick upin ko na yung mga damit ng abay. Ang binigay nilang time schedule is a month before ng wedding ko. So, tumupad naman sila sa usapan. Mas maaga pa nga eh. So, ako yung huling nasukatan ng damit sa aming lahat. Kasi, umaasa akong papayat pa. Hindi, kasi yung gamot na iniinom ko para sa PCOS is parang nakakapayat siya. Kaya dyan medyo chubby-chubby pa dahil nga nag-start pa lang ako ng medication ko. Tapos yung fitting namin, hindi ko na na-record yung pag-fit ko ng gown. May mga adjustment pa nga na ginawa kasi talagang hindi naman super laki yung pinayat ko pero may pinagkaiba na sa size niya una kong sukat. Yan yung part 1 ng ating wedding series. So, pakiabangan yung mga upcoming videos para kung gusto mo makatipid sa iyong wedding preparation. Thank you!